Ayan, ganito kahirap mga Q yung sinusuong ng mga voluntary square natin dito po sa paghahanap po kay Joros Flores. Tingnan nyo naman mga Q, sobrang lakas po ng agos ng tubig. Ayan, yung mga butas-butas pinapasok talaga nila. Tinitingnan talaga nila, chinecheck talaga nila mga Q. Kaya ganun na lang talaga yung respeto ko sa kanila mga Q. Umaapaw po yung respeto ko sa kanila. Dahil dito mga Q sa kabayanihang pinapakita nila na mahanap lang talaga ang binata na si Joros. Mga Q, ayan no, ayan. Hindi nila iniisip yung takot mga Q. Ayan, so basta merong area na pwede nilang tingnan o pwede nilang sisirin, sinisisid talaga nila mga Q. Ayan, sila po yung volunteer rescuer mga Q. Ayan. Yan po yung post ni Sir John Bunyog. Ayan, Sir John. Yan, sobrang laki po ng respeto ko po sa inyo. Ayan po, hindi niyo po talaga palintana yung lakas ng agos ng tubig para lang po talaga mahanap yung binata. Shout out po sa ART, Volunteer, and PDRRMO, Aklan po. Yan. Lalong-lalo na po sa nag-post po ng video na to kay Sir John Bunyog. Ayan sir, sobrang laki po ng respeto ko po sa inyo. Ayan mga kung nakikita po ninyo, ayan no, ayan, ulo na lang talaga yung nakikita, ayan. Meron kasing butas dyan mga Q, diyang side na yan, merong butas, kaya tinitingnan talaga nila. Ayan, so ganyan po kahirap yung ginagawa ng mga volunteer rescuer natin mga Q. Diyan po kasi mga Q, kaya po malakas yung agos ng tubig kasi dam na po dyan mga Q, dam na po dyan na part. Kaya po malakas talaga yung agos ng tubig at makikita nyo naman may mga butas-butas po dyan na part kaya tinitingnan talaga nila ng maayos. Ayan, may mga dala po silang mahabang kahoy. Ayan, siguro panungkit nila sa mga butas-butas. Kine-check nila kung kaya ba nilang kapain mga Q. Ayan o. Yan, ganyan po kahirap mga Q. Kasi dumadagdag kasi sa hirap nila yung lakas na agos ng tubig mga Q. Dahil nga dam po siya. Kaya malakas ko talaga yung agos ng tubig dyan na part. Ayan, chinecheck talaga nila. Ayan. Yung iba naka-helmet na po para protection po sa mga sarili talaga nila. Kasi anytime kasi pwede kang madulas. Ayan, pwede mong mahampas yung ulo mo. Kaya ganito talaga yung kailangan natin. Yung may mga safety gear sila na gamit. Mga Q. Kaya nga professional diver talaga yung kailangan dito mga Q. Kasi nga kompleto sila sa kagamitan. Ayan, so ganyan po mga Q, kung nakikita po ninyo, ayan, ganyan po yung ginagawang sakripisyo po ng mga volunteer diver natin, ayan, mga rescuer natin, na hindi alintana yung lalim ng tubig, yung lakas ng agos, yung delikadong area. Importante lang talaga, matingnan nila at mahanap nila yung binata. Ayan no, yan. Kaya sobrang laki po ng respeto ko sa kanila mga Q, dito po sa mga volunteer rescuer natin. Kaya kasi dito sa mga ginagawa nila, tunay talaga na sila yung bayani sa mga panahong ganito, mga Q. Na, at bukod sa kanila, yung mga individual din natin, mga Q, marami rin tayong nakikita na mga private individual na tumutulong din po dito. Yan, kasi marami na po, tulong-tulong na po talaga, mga Q. Bayanihan na po talaga. Yan, kung sino po yung gustong tumulong, ay tumutulong talaga mga Q. So, katulad ngayon, yung nangyayari ngayon ay bawat individual kung may kaya namang tumutulong talaga mga Q. So, chinecheck talaga nila ng maayos. Tinitingnan talaga nila. So, malaking tulong po talaga yan para makita si Joros Flores. At higit sa lahat po, sa pamilya po ni Joros Flores na nakakagaan din sa pakiramdam nila na makita na may mga tao na handang tumulong, hindi sila iniiwan sa ganitong laban ng kanilang buhay mga Q, na ganitong pinagdadaanan nila. Kasi nakakagaan po yun ang pakiramdam ng pamilya na makita na may mga tao na tumutulong, hindi sila iniiwan mga Q. Yun yung ibig kong sabihin dito. Yan, makita nila na may mga taong tumutulong, hindi sila binabaliwala, yan, nandyan para sa kanila, ay nakakadagdag po yan ng lakas ng loob. Although sa ngayon po sobrang hirap po sa kanila, pero syempre dahil din dito sa mga tumutulong, hindi sila iniiwan, kahit papaano gumagaan po yung kanilang pakiramdam mga Q. Ayan no, yan. Kaya isang malaking pagsaludo po
sa lahat po ng volunteer po dito pa sa paghahanap kay Joros Flores, mapa-private, mapa-individual man, yan, MDRRMO, yan, ART, volunteer and PDRRMO Aklan. Saludong-saludo po kami sa inyong lahat mga sir. Yan, nawa po ay bigyan pa po kayo ng lakas para magpatuloy po dito po sa laban na ito. Ayan, ganyan po mga Q kahirap yung pinagdadaanan po ng mga rescuer natin. Ayan, malakas po kasi yung agos dyan mga Q ng tubig kasi dam na po dyan na part. Ayan o, yan. Yung iba napapagod na rin kasi nga minsan kasi mainit talaga. Kasi dyan wala ng kahoy dyan mga Q, nasa gitna sila ng ilog eh. Kaya yung iba ng mga Q na rescuer kung makikita po ninyo, pulang-pula na po talaga yung kanilang muka. Yan, katulad kay Sir Alan. Kay Sir Alan nung nakasalubong ko sila mga Q, halos pulang-pula na talaga yung mukha nila mga Q. Yung tipong parang nasusunog na yung kanilang yung kanilang muka. Yung tipong meron ng nagpe-peel off ng mga balat, mga dead skin kasi nga sa sobrang init po yan sa area na yan. Yan, pero hindi nila iniisip yan mga Q. Iniisip nila ay makatulong sila dito po kay Joros na makita. Ayan, kita nyo naman, no? Sobrang lalim po ng tubig. Bakit ko nasabi mga Q? Kasi pag ganyan po yung kulay ng tubig, ibig sabihin malalim talaga na area dyan mga Q. So ayan, meron silang tali para kahit papano meron silang guide mga Q. So ganyan po yung ginagawa ng ating mga rescuer, mga mahal nating rescuer na ngayon po ay sobra pong laki ng ambag nila dito po sa pagkawala po ni Joros Flores. Yan, sila po yung tunay na bayani dito, mga Q. Dahil sila po yung nagsasagawa ng retrieval, sila po yung sumisisid sa mga area na pwedeng puntahan ng katawan ni Joros Flores, mga Q. So ayan oh, napakalawak po ng ilog na yan. Yan. Pero tulong-tulong pa rin po, bayanihan po yan sa paghahanap dito po sa binata. So alam niyo po malaking suporta talaga to para sa mga magulang ni Joros Flores, mga Q, na makikita na ganito, hindi sila iniiwan ng mga tao na nandyan pa rin para tulungan talaga sila. So malaking tulong talaga yan para kahit paano gumaan-gaan man lang yung nararamdaman nila, mga Q. Dahil hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya nakikita. Pero patuloy pa rin po tayong umaasa, Mario. Kasi nga, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Habang hindi po nakikita yung katawan ni Joros Flores ay hindi pa rin tumitigil talaga. At hindi pa rin mawawala yung pag-asa na makakabalik pa po siya ng buhay mga Q. So, patuloy po tayong magdasal, panalangin po natin na gabayan ng Panginoon na makabalik na rin si Joros Flores at siyempre yung ating mga mahal na volunteer rescuer natin, mga diver natin. Yan, gabayan sila ng Panginoon at ilayo sila sa mga sakit, bigyan pa sila ng lakas ng pangangatawan para makapagpatuloy mga Q. Yan no, yan, ganyan po yung ginagawa nila mga Q. Ito po ay hindi niyo na halos to nakikita yung mga ganito. Hindi niyo na to halos nakikita. Ayan. Yung iba na rin, nakakaramdam na rin ng lamig pero tuloy pa rin. Nagpapatuloy pa rin talaga. Hindi pa rin sumusuko, mga Q. Ganyan po yung mga aklanon. Dito natin nakikita yung pagtutulungan ng mga aklanon, di ba, mga Q? Dito nyo makikita yung malasakit ng mga aklanon na hindi talaga iniiwan yung pamilya ni Joro sa gitna ng kanilang laban. Kasi kung sila-sila lang mga Q, ay mahirapan sila, mga Q. Kaya dahil dito sa mga volunteer natin ay kahit papaano gumaan-gaan yung kanilang pakiramdam. Mga Q, patuloy po tayong magdasal na sana po ay makita na. Huwag po tayong mawala ng hope, ng pag-asa dahil ang Panginoon po ay may awa po. Wala pong imposible sa Panginoon mga Q. Ingat po kayo mga Q. Maraming salamat po.